Narindigan po ang SRPO na walang rabaut sa pagkakapatay ng lider ng Carnape Group na si Ivan Padilla. Ayon sa NCRPO, gumagamit ang grupo ng mga nagagandahang babae para ipain sa kanilang mga target. Darito ang exclusive report ni June Veneracion. Sexy at magaganda. Ilan lamang sila sa mga natitira umunong miyembro ng Ivan Padilla Robbery Carnaping Group. Ayon kay Superintendent Leo Francisco, hepe ng Regional Police Intelligence and Operations Unit, nasa edad 23 hanggang 27 ang mga nagsilbing pain umano ni Ivan Padilla. Ginamit nila itong magagandang babae nito sa kanilang grupo upang makuha yung tiwala ng kanilang target. Ito ang unang pupunta sa mga target at pag nakuha na nila yung tiwala ng target, ito magagandang babae na ito ang magpipidback sa kanilang mga kagrupo na lalaki. Ang mga babaeng miyembro ng grupo ay kilala raw ng mga nasa industriya ng showbiz. Hinala ng mga otoridad, mukhang mga artista ang sunod sanang target ng grupo. Ipinakita raw sa aktor na si Derek Ramsey ang mga litrato na kilala raw niya ang isa sa kanila. Isa sa mga pinakahuling nakarnap ng grupo, ang Volvo ng mga magulang ng aktor. Binigyan natin na ng warning ang iba nating mga kaibigan sa showbiz na kilalanin muna nila ang mga lumalapit sa kanila at gustong tumulong sa kanila at baka ito ay isang modus operandi ng mga kagaya nitong grupo na to. Napasok din ng PNP ang mga social networking account ng ilan sa mga miyembro ng grupo. Sa Twitter account ng isa sa mga hinihinalang miyembro, tinuit pa raw nito ang kanilang nagawang krimen, pati raw ang susunod na target ng grupo. Malaking dagok daw sa Padilla Carnaping Group ang pagkakapatay ng kanilang leader, pero buhay na buhay pa ang grupo. Hindi raw bababa sa 6 ang natitira pang miyembro ng Carnaping Group. Sila ngayon ang target ng follow-up operation ng PNP. Nagsimula raw sa paggamit ng droga ang grupo. Napunta sa magnanakaw hanggang sa carnapping. Nasa harapang passenger seat ng isang carnap na Toyota Vios si Padilla. Isang kasamahan naman na nagmamaneho. Karamihan sa tama ng Vios ay sa driver side, pero nakaligtas sa nagmaneho. Si Padilla ang tinamaan sa malapitang bakbakan. Nagbukas daw ng kanyang bintana si Padilla nang makipagputukan. Sabi ng mga nag-operate na pulis, walang rabaut. Muntik pa nga raw silang madisgrasya nang putukan ni Padilla ang gamit nilang sport utility vehicle. Laking pasalamat ko na na hindi ako tinamaan. Nakatalon kasi ako doon sa Fortuner nung binaril ako doon. So, sino ba naman papayag magpabaril doon? Ikinuwento naman ng sumukong kasama ni Padilla kung paano siya nakaligtas, kahit halos lahat ng putok ay sa direksyon ng driver side. Sa mating po, katabi ko po yung pedals ng kotse. Kulang na lang po, pasok ko yung sarili ko dun sa ilalim ng upuan. Ayaw raw sumuko ni Padilla. Nag-aaway po kami, labo mo ng mga kausap Ginagano ko po siya. Talaga ng away, kaya po umatras sa bante yun, umiilaw yung brakes. Diba ganun po yung nangyari, sir? Kasi po, dahil po nagtatalo na kami. Na gusto mo sumuko, siya ayaw? Gusto niya po tumakas. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Bayari ng nabangkaroteng legacy group of companies na si Celso de Los Angeles. Nag-overnight sa Camp Karingal at may live report si Oscar Oida. Oscar? Igan, sa mga sandaling ito ay gising na ang may-ari nga ng controversial na legacy group of companies na si Celso de Los Angeles. Mga bandang pasado alas 5 na madaling araw nang mamataan natin siyang nagbabasa na sa kanyang detention area at kung hindi tayo magkakamali ay Biblia yung kanyang binabasa. Alam naman niya, Igan, na kinukunan natin siya ng video bagamat nakiusap siya na wag na muna siya magpapa-interview dahil nga nananakit daw yung kanyang lalamunan. Matatandaan na itong si Celso de Los Angeles ay nasa stage 4 na ng kanyang cancer of the larynx. At sa kabila nito ay pinayagan pa rin ng mga doktor na siya ay ma-detine dito nga sa may Camp Karingal dahil ayon nga sa mga doktor ay pwede pa rin naman o kaya pa ng kanyang kalusugan na makulong dito sa may Camp Karingal. Sa mga sandali ito, Igan, ay nakahiwalay naman siya sa ibang mga naka-detainees dito sa loob ng detention center ng CEDU. Bagamat hinihintay pa ng mga taga-CEDU ang umanay disposisyon ng hukuman kung saan ililipat itong si Celso de Los Angeles. Sa huling pangamusta natin ay mukhang nasa maayos naman siyang kondisyon at ang kanyang huling bisita ay ang kanyang abogado na dumating pasado alas 12 ng hating gabi at agad din namang umalis matapos lamang ng ilang minuto. Igan?
Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat po live mula sa Camp Karingal. Pinakakanselanan ng Department of Justice ang passport ni Senador Ping Lacson. Inatasan na po ni Justice Secretary Leila De Lima ang State Prosecutor na makipag-ugnayan sa pamilya Dacer para sila ang humiling nito sa Department of Foreign Affairs. Hindi na raw kailangang aprubahan pa ito ng korte dahil itinuturing ng pugante ang senador. Akusado si Lacson sa pagpatay kay Bobby Dacer at sa kanyang driver na si Emmanuel Corbito. Pero ayon sa abogado ni Lacson na si Atty. Alex Avisado, hindi pwedeng basta-bastang kanselahin ang pasaporte ni Lacson dahil itinuturing pa raw siyang inosente. Ombudsman Mercedes Gutierrez naharap sa panibagong impeachment complaint. Ito na po ang ikalawang reklamo laban kay Gutierrez ngayong taon. Ayon sa mga complainant, ang base ng reklamo umano'y kawalan ng aksyon ng ombudsman sa ilang reklamo na nakabinbin pa rin sa kanila. Kabilang dito ang fertilizer fund scam, Mega Pacific Automation Contract at ang issue sa tinaguriang Euro Generals. Paniwala ng mga complainant, kahit pa matalakay ang mga issue sa Truth Commission, sa ombudsman din ito babagsak. Kaya nila isang ombudsman na tutupad sa tungkulin ang dapat na iupo sa pwesto. Ayon naman kay Assistant Ombudsman Jose de Jesus, bagamat itinuturing nilang panggigipit ang panibagong reklamo, karapatan daw ng mga complainant na maghain ito. Gayunman, karapatan din daw ni Gutierrez na sagutin ito sa tamang panahon.